Lolo Goring at ang kanyang orasyon. Noong unang panahon, ang lolo ko ay kilala sa kanyang katapangan, ngunit palaging lasing dahil sa sobrang hilig niyang uminom ng tuba. Dahil dito, takot na takot ang nanay ko at ang mga tiyahin at tiyuhin ko sa kanya. 9 silang magkakapatid, at sila'y tubong Iloilo. Ang bahay ng nanay ko ay nasa looban, malayo sa kalsada, at napapalibutan ng mga kugon at matataas na kahoy. May lugar sa kanilang dinaanan na kilala sa mga kwento ng kababalaghan. Habang naglalakad ang lolo ko, bigla niyang narinig ang isang sigaw, "Ah!" Tumigil siya sa paglalakad at naghintay sa dilim. Ilang minuto siyang nakatayo, ngunit wala siyang nakita, kaya naglakad ulit siya. Sa kalagitnaan ng kanyang daan, muling may sumigaw, "Ah!" Napamura ang lolo ko, "Buwisit! Kanina ka pa ah. Sino ka ba?" Ngunit walang sumagot, binilisan niya ang lakad dahil nakaramdam siya ng takot. Maya-maya, may nakita siyang taong nakatayo sa gilid ng kalsada. Dahil lasing siya, hindi niya napansin agad na walang ulo ang tao. Sabi niya, "Sabay tayo, per, uwi." Hindi sumagot ang lalaki, pero sumunod ito sa kanya. Nang mapansin ng lolo ko na wala itong ulo, agad siyang tumakbo ng mabilis hanggang makarating siya sa kabahayan. Grabe ang hingal niya, at parang nawala agad ang kalasingan niya. Hay Diyos ko, totoo pala ang mga sabi-sabi ng mga tao rito. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang gasera ng kanilang tahanan at ikinuwento niya sa lola ko ang nangyari. Pinagalitan siya ng lola ko, "Ang tigas kasi ng ulo mo. Lagi kang uminom sa kabilang baryo. Ang tigas talaga ng ulo mo," sabi ng lola ko. "Huwag ka nang uminom sa kabila. Tingnan mo nangyari sa'yo." Sumagot naman ang lolo ko, "Niyaya kasi ako ni Damian. Hindi ko naman matanggihan. Akala ko hindi ako gagabihin, pero hindi ko na malayan, mag-aalas 11 na pala." "Tulog na ba ang mga bata?" tanong niya. "O," sagot ng lola ko. Matapos iyon, natulog na rin sila. Kinabukasan, pumunta ulit ang lolo ko sa isang handaan. Birthday ng anak ng kumpare niya. Hindi man mayaman ang kumpare, marami itong alagang manok at kambing. Nagkatay sila ng isang kambing at 6 na native na manok. Masarap ang pulutan, kaya napainom ulit ang lolo ko. Alas 2 na sila natapos, pero kahit medyo lasing, malakas pa rin ang lolo ko. Habang naglalakad pa uwi, may kakaiba siyang nakita, isang kulambong nakalutang. Sabi ng lolo ko, "Aswang yata ito." Napahinto siya, ngunit nang lumapit ang kulambo para siya itakpan, agad siyang umiwas. Tumakbo siya ng mabilis habang hinahabol siya ng kulambo. Sa sobrang takot, naalala niya ang posporo sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng tuyong dahon ng niyog at sinindihan ito. Nang humarap siya sa kulambo habang hawak ang apoy, bigla itong nawala. Simula noon, hindi na siya nagpagabi ng 10 oras. 2 beses na siyang nakaranas ng ganitong karanasan, kaya't natuto rin siya kahit paano. Ang problema lang sa lolo ko, hindi niya matanggihan ang mga nagyayaya sa kanya, lalo na kung kaibigan o kakilala. Isang gabi, 3 silang lasing na umuwi. Gabing-gabi na silang umuwi at may kasama ang lolo ko, kaya 3 sila lahat. Habang papasok na sila sa daan papunta sa bahay nila, napansin nila na bakanting lot iyon, madamo at maraming kakahuyan. Sa dulo naman ng daan ay may mga kabahayan. Habang naglalakad sila at nagbibiroan, sinabi ng kasama ng lolo ko, "Palapit na tayo sa lugar kung saan palaging may nagpapakita, kaya mag-alerto kayo. Baka mamaya may sumusunod sa atin." Hindi sumagot ang lolo ko at sinabing, "3 naman tayo, hindi magpapakita yon." Nakalampas sila sa lugar na iyon ng maayos. Ngunit nang nasa unahan na sila, may nasalubong silang taong nakasakay sa kalabaw. Ang kakaiba, may hila-hila itong kadena imbes na karusa, tawag sa Bisaya para sa kahoy na hinihila ng kalabaw. Nagtaka ang lolo ko kung bakit kadena ang gamit at sobrang haba at laki pa nito. Hindi nila pinansin at dumaan lamang ito
ang isa sa mga kasama ng lolo ko ay nilingon ang lalaking nakasakay sa kalabaw. Pero sa paglingon niya, bigla itong nawala. Sinubukan pa niyang ilawan gamit ang flashlight, ngunit bigla na lang itong naglaho. Dahil dito, nagmadali silang tatlo at sinabi, "Bilisan nyo, tumitindig ang balahibo ko." Sa wakas, nakarating sila ng ligtas sa bahay nila. Kinabukasan, naging usap-usapan sa buong sitio ang nakita nilang tatlo, kaya naman takot na takot ang mga tao roon. Dahil dito, nagpaturo ang lolo ko ng orasyon sa kanyang lolo na isang manggagamot. Ginawa niya ito para magkaroon ng proteksyon, lalo na't madalas siyang umaalis at gabi kung umuwi. Marunong na ang lolo ko ng orasyon. Isang gabi, pauwi siya mula sa pag-aani ng palay. Hindi siya lasing noong mga oras na yon. Habang naglalakad pa uwi, muli niyang nadaanan ang lugar na laging may nagpapakita. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi ang nakita niya, isang ataol na nakalutang, bumubukas-bukas pa ang takip nito, ginawa ng lolo ko ang kanyang nalalaman. Kinumpas niya ang kanyang kamay, sabay dakot ng lupa. Tinumpok niya ang lupa at ginuhitan ng krus habang nag-orasyon. Pagkatapos, inihagis niya ito sa ataol at bigla itong nawala. Matapos iyon, umuwi na siya, sinikreto ng lolo ko ang mga nangyari. Ang lolo niya, na isang manggagamot, ang nagturo sa kanya ng orasyon at iba pang kaalaman. Subalit ayaw ng lolo ko na maging manggagamot. Ayaw niya dahil hindi raw siya makakainom ng tuba kung gagawin niya iyon. Dahil dito, pinarusahan siya ng mga alaga ng kanyang lolo, mga espiritu, at ibang nilalang na tagapagbantay ng mga kaalaman. Matigas kasi ang ulo ng lolo ko. Gusto niya, ang kagustuhan niya ang masusunod. Ang lugar kung saan madalas nagpapakita ang mga nilalang ay isang dating tapunan ng mga bangkay noong araw, kaya maraming ligaw na kaluluwa ang nananatili roon, dahil ayaw talagang sumunod ng lolo ko, hindi siya ang naging tagapagmana ng kaalaman. Ngunit kahit ganon, ginulo pa rin siya ng mga espiritu. Nang magkasakit siya, madalas siyang sumisigaw, "Alis kayo! Ayaw ko sa inyo!" Lagi rin niyang minumura ang mga ito. Minaliit ng lolo ko ang itim na bato, pero hindi ito napansin ng lola ko, nanay ko, at mga tiyahin ko. May ibinigay ang lolo ng lolo ko sa kanya na itim na bato, kasinlaki ng buto ng santol. Hindi ko alam kung anting-anting iyon, pero ipinapabantay ito sa kanya. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Isang araw, habang naglalaro ang mga pinsan ng nanay ko sa bahay nila, nakita nila ang itim na bato dahil nahagisan sila ng unan doon mismo sa higaan ng lolo ko. Itinapon nila ito, pero ilang araw ang lumipas bago napansin ng lolo ko na nawawala ito. Nagalit siya ng husto dahil pamana pa iyon sa kanya ng lolo niya, yung pinsan ng nanay ko ang mismong nakakita ng bato at biglang itinapon ito. Sabi nila, para daw siyang nabaliw. Ginagawa daw niya ang paglangoy sa putik kahit wala namang tubig at tawa siya ng tawa. Nang nalaman ito ng lolo ko, tinanong niya kung saan itinapon ang bato para magamot ang pinsan ng nanay ko. Apo na rin niya iyon, naghahanap sila ng naghahanap pero hindi talaga nila makita. Lalong lumala ang kalagayan ng pinsan ng nanay ko, may pakanta-kanta at pasayaw-sayaw pa ito. Ang lolo ko, kahit anong gawin niya, hindi niya magamot. At namatay ang pinsan ng nanay ko dahil tumalon ito mula sa itaas ng niyog. Nagalit ang lolo ko dahil kagagawan daw iyon ng mga alaga niya. Dahil labag sa loob ng lolo ko ang manggamot, isang araw, may dumalaw sa bahay ng lolo ko, isang babae, at isang lalaki na kapansin-pansin ang kagwapuhan at kagandahan. Pero kung titignan mo ang mga daliri nila sa paa, hindi pantay-pantay. May maliliit, malalaki, at 4 lang ang daliri nila sa paa. Ayon sa kwento ng lola ko sa nanay ko, sila lamang 2 ng lolo ko ang nakakita sa mga bisitang iyon. Ayaw talagang manggamot ng lolo ko, dahil kapag ginagawa niya iyon, sa kanya napupunta ang lahat ng pasanin ng mga nagpapagamot. Hanggang sa nagkasakit ng malubha ang lolo ko. Minsan, may naririnig daw sila sa bakuran na parang yapak ng kabayo, pero pag sinisilip nila ng nanay, lola, at mga tiyuhin ko, wala naman.
Napag-alaman nilang binibisita na pala ng mga alaga ang lolo ko. Minsan, nagsasalita daw ang lolo ko ng Latin at nag-orasyon na hindi maintindihan ng mga nasa paligid. Sa kasagsagan ng sakit ng lolo ko, kung ano-anong paraan ang ginawa ng lola ko. Nag-alay siya ng itim na baboy sa talon malapit sa kanila, dahil doon daw nakatira ang mga alaga ng lolo ko, pero wala ring nangyari. Isang gabi, may narinig ang lola ko na parang tunog ng kabayo, at tila papunta ito sa likod ng kwarto nila. Ang tunog ng kabayo ay tila papunta sa likod ng kwarto ni lolo. Maya-maya, biglang sumigaw ang lolo ko, "Ayaw kong sumama sa inyo. Makukuha niyo man ang katawan ko, pero ang kaluluwa ko, hindi." At nang mga oras na iyon, pumanaw ang lolo ko. Ayon sa nanay ko, noong gabing namatay ang lolo ko, napakaraming uri ng hayop ang narinig nila. Habang nilalamayan ang lolo ko, takot ang mga tao na pumunta sa bahay nila. Isang beses, may mga taong papunta para dumalaw, pero naligaw sila. Imbes na makarating sa bahay, napunta sila sa sapa sa pinakadulo ng lugar. Tuwing umaga, nagtataka ang lola ko, dahil tuwing maghuhugas siya ng kaldero para magsaing, may 3 piraso ng maliliit na suso na palaging nandun. Pagkalibing ng lolo ko, napagdesisyonan ng lola ko na lumipat ng tirahan. Hindi na niya kaya ang mga nagpaparamdam sa kanilang daanan, pati na rin sa bahay nila. Hanggang dito na lang ang kwento ng aking lolo Guring. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ko tungkol sa lolo ko. Sana, nagustuhan niyo ang aking tunay na kwento. Abangan niyo pa ang iba kong mga kwento. Muli, maraming salamat. At Sir Free, sana mapili niyo po ang istorya, dahil lagi po akong nakikinig sa inyong channel. Thank you and God bless you. Ang istoryang ito ay totoo at nangyari sa amin. Hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lugar upang walang magreklamo o mag-insulto. Ang lugar namin ay isang bukirin at napapalibutan ito ng 3 bundok at kapatagan. Noong bata pa ako, may mga bagay na hindi ko maintindihan na nangyayari sa amin. Kaya naman, iniwasan na namin ang lugar at tinago ng aking tatay at nanay ang mga bagay na ito mula sa amin. Ang bahay namin ay malapit sa paanan ng bundok at may isang sapa sa gilid nito. Simple lang ang pamumuhay namin. Noong bata pa ako at mga papasko na noon, mga 6:00 ng gabi, hindi ko talaga makalimutan ang nangyari. Nang magtingala ako, may nakita akong 2 bilog na kasing laki ng bilaw at kulay pula. Dumaan ito sa ibabaw ng bahay namin habang ako ay nasa labas. Sumigaw ako kay nanay, "Nay, dali, tingnan mo sa taas, may nakita ako." Sinabi ni nanay, "Anong pinagsasabi mo?" Hindi niya ako pinansin. Si tatay at nanay ay abala sa gawaing bukid, kaya kami ng mga kapatid ko ang naiiwan sa bahay at ako lagi ang inuutosan. Inutusan ako ng panganay namin na mag-igib ng tubig sa balon na malapit lang sa bahay. Para makarating doon, kailangan mong dumaan sa mga kawayan at malalaking bato. Habang naglalakad ako patungo sa balon at may dalang galon na pangtubig, bigla akong nakarinig ng tunog na kakak. Kakak! Kaya napatingin ako sa kawayan at nakita ko ang isang manok na walang balahibo, mamula-mula ang mga mata. Nang magtama ang aming mga mata, hindi ko na ito pinansin. Pagbalik ko sa bahay, sinabi ko sa kapatid ko, pero tinawanan lang niya ako. Kaya nang dumating si tatay, sinabi ko sa kanya. Nagalit si tatay sa panganay namin at tinanong kung bakit hindi ako sinamahan, dahil ang nakita ko raw na manok ay engkanto. Sabi pa ni tatay, kung may sakit ang isang tao at sisilong ang engkanto sa ilalim ng bahay nila, mamatay daw ito. Mamatay raw ito at hindi basta-basta engkanto ang nakita ko. Gabi na noon at natulog na kami. Ang higaan namin ay banig lang. Nang gabing iyon, nagising ako at may nahawakan akong sobrang lamig na parang kamay. Dahil sa takot, pumagit na ako kina nanay at tatay.
Kinaumagahan, nagulat sila nang makita nila ako sa gitna nila, pero hindi ko sinabi sa kanila ang dahilan. Pagkatapos, umalis na sila upang tumulong sa pag-ani ng palay sa tiyahin ko. Pag-alis nila, naglaba kami ng kapatid ko sa may sapa. Ang sapa namin ay parang pailalim ang daloy ng tubig at may dalawang malalaking bato sa gitna na mataas. Kapag nandoon ka sa baba, kailangan mong tumingala dahil sa taas ng mga bato. Habang naglalaba ako, napatingin ako sa taas at may nakita akong kambing. Pero ang tenga nito ay pababa na parang sa aso, hindi katulad ng karaniwang kambing na ang tenga ay pataas. Nang muli kong tingnan, nawala ito at tunog na lang ang narinig ko na papalayo. Narinig pala ng panganay namin ang tunog nito pero hindi niya alam na may nakita akong kakaiba. Sinabihan niya ako, bilisan mo, Nheng, sa pagbabanlaw. Opo, sagot ko. Pagbalik namin sa bahay, sinabi namin ito kina tatay at nanay. Ang sabi ni tatay, aba, wala namang mga kambing dito sa baryo natin. Naku, baka sigbin iyon. Kaya pinagsabihan kami ni tatay, huwag na huwag kayong pupunta kung saan-saan. Dito lang kayo sa bahay. Opo, tay, sagot namin ng kapatid ko. Isang araw, sinama ako ni nanay sa bukid para maglinis ng damo sa maisan namin. Maya-maya may nakita akong tao. Sobrang tangkad nito at payat, nakasuot ng pulang shorts at nakaupo sa bato. Ang tuhod nito ay abot sa mukha niya. Tinuro ko ito kay nanay at sa sobrang takot niya, umuwi kami kahit hindi pa siya tapos sa paglilinis ng damo. Galit siya sa akin dahil kung ano-ano raw ang nakikita ko, pero hindi ko naman sinasadya yon. Basta na lang sila nagpapakita sa akin, dumating ang araw ng linggo. Maaga pang nagising sina nanay at tatay dahil pupunta sila ng bayan para mamili ng mga kailangan sa bahay. Noon, wala pang mga flashlight kaya naglakad lang kami ng maaga. Habang nasa kalagitnaan kami ng daan, tila nasa taas kami ng isang maliit na bundok, may nakita akong umiilaw na bagay. Papalapit ito sa amin. Nakita ko ng malinaw na parang manok na lumilipad, kasing laki ng pabo, at may ilaw sa puwitan nito. Nagsalita ako, Tay. Tay. Ang ganda ng manok, umiilaw ang puwitan, at ang ganda ng kulay, masaya kong sabi. Bigla akong tinakpan ni tatay sa bibig. Ang ingay mo, sabi niya ng pabulong. Ang manok na umiilaw ay papunta sa ilog na hindi kalayuan sa bahay namin. Napabuntong hininga si nanay at sinabi, ano ba itong batang ito? Ang daming nakikita, patuloy lang kaming naglakad papunta sa kalsada para maghintay ng masasakyan si nanay papunta sa palengke. Nang umaga na, pauwi na kami. Habang naglalakad, kinurot ako sa hita ng panganay naming kapatid. Natakot kami pagkasama ka. Sabi niya, balik sa nakaraan noong ipinagbubuntis daw ako ni nanay, nagkasakit ng malubha si tatay. Nangangati siya ng husto, at panay ang kamot niya sa balat hanggang sa magkasugat-sugat ito. Ang mga sugat ay halos dumikit na sa kanyang pantalon. Dahil dito, umuwi si nanay sa lugar nila para ipagamot si tatay. Pagpasok pa lang nila sa bahay ng albularyo, sumigaw na ito, naku, ang kati. Sinabuyan ka ng mga diwata na malapit sa bahay niyo. Nahawakan mo ang isa sa kanila sa dibdib noong naglilinis ka ng damo. Ayon sa albularyo, ang ginawa ng diwata ay sinabuyan si tatay ng makating pulbos na galing sa kawayan. Halos 1 buwan ang gamutan ni tatay bago siya tuluyang gumaling, dagdag pa ng albularyo, habang ipinagbubuntis ka, sabay ring nagdalang tao ang diwata na malapit sa inyo. Kambal mo ang anak niya sa espiritu. Ito ang dahilan kung bakit hindi na nagtaka si nanay kung bakit maraming kakaibang bagay ang nakikita ko. Nang isilang ako ni nanay, mabilis daw akong lumabas. Isang araw, habang nagluluto si nanay, inilapag niya ako sa banig. Mga 2 buwan pa lang ako noon. Bigla niyang napansin ang isang kakaibang manok sa gilid ng bahay. Hinampas niya ito ng walis at sa sobrang gulat ng manok, tumakbo ito papunta sa akin. Bumaon ang mga kuko nito sa mukha ko at nag-iwan ng 2 mahahabang guhit na sugat. Hanggang ngayon, naroon pa rin ang pilat sa mukha ko, bagamat hindi na ito halata. 4 kaming magkakapatid at pangatlo ako. Ang sumunod sa akin ay lalaki.
Minsan, naririnig ko ang mga mumunting boses na masayang-masaya. Parang naglalaro sila malapit sa puno ng kaimito sa tapat ng bahay namin. Isang gabi, gulat na gulat si tatay. Gulat na gulat si tatay nang biglang umalog ang bahay namin. Akala niya ay may lindol, pero ang totoo, isang malaking bato mula sa itaas ng bundok ang gumulong pababa at tumama sa aming bahay. Mabuti na lang at kusina lamang ang tinamaan nito. Dahil dito, sobrang natakot si tatay. Isang gabi, habang natutulog kami, nagising si tatay dahil maingay ang aming mga manok. Maya-maya, narinig niya ang tunog na iyak. Ak! Ak! Pumunta siya sa labas upang tingnan ang nangyayari. Pagtingin niya sa puno ng mangga sa gilid ng bahay, nakita niya ang isang malaking ahas na nakapulupot sa sanga. Ang bunganga ng ahas ay nakasakmal sa pinakamatandang manok ni tatay. Sobrang laki ng ahas, parang kasing taba ng binti ng tao. Dahil dito, natakot si tatay kaya sumigaw siya para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Maya-maya, dumating ang mga kapitbahay namin, may dala silang gasera at mga dahon ng niyog na may apoy na tinatawag naming sulo. Pagdating nila, tinuro ni tatay ang ahas na nakapulupot pa rin sa sanga ng mangga. Naku, ang laki naman yan. Nakakatakot. Baka tuklawin tayo, sabi ng isa. Sinubukan nilang ilawan ang ahas at sundutin ito ng kahoy, pero hindi nila ito matanggal dahil mahigpit ang pagkakapulupot nito. Halos kalahating oras nilang pinilit na paalisin ang ahas, hanggang sa gumalaw ito at nagsimulang umakyat papunta sa bubong ng bahay namin. Si tatay, pumwesto sa gilid ng bahay, hawak ang itak, at inabangan ang paglaylay ng ulo ng ahas. Nakapatong siya sa hagdan, handang tumigpas sa ahas kapag nagkaroon ng pagkakataon. Muntik nang matuklaw ang isa sa mga kapitbahay namin dahil hindi niya napansin na papunta na pala sa kanya ang ahas. Mabuti na lang at sumigaw ako, nang lumaylay na ang ulo ng ahas, tinigpas ito ni tatay gamit ang itak. Naputol ang ulo nito at bumagsak sa lupa, parang isang bungkos ng niyog. Laking pasasalamat ni tatay at ng mga kapitbahay namin dahil napatay nila ang ahas. Nalaman namin na 4 na manok ang nakain ng ahas, kasama ang pinakamatandang manok ni tatay. Hindi na ito nakain ng ahas ng buo, pero nalawayan at nakagat na ito. Dahil sa insidente, nagdesisyon si tatay na mag-ipon upang makalipat kami sa ibaba, malapit sa kalsada, para mas ligtas. Isang hapon, bandang alas 5, naglalaro kami ng bunso kong kapatid sa labas. Hindi ko alam na pumasok na pala siya sa bahay para uminom ng tubig. Naiwan ako sa labas, naglalaro ng baril-barilan. Naglalaro ako ng baril-barilan na gawa sa kawayan. Mga batang 8 pula, alam mo na yon. Bigla akong ginulat ng kapatid ko, ha? Nagulat ako at tinanong siya, saan ka galing, oy? Sumagot siya, sa loob ng bahay, uminom ako. Napaisip ako, hindi naman siya umalis, Sino kaya ang kasama ko kanina? Pero dahil bata pa ako noon, binaliwala ko na lang iyon. Gabi na noon, at ang bunso naming kapatid ay iyakin. Konting makita niya, iyak agad. Umiiyak siya ng malakas at tinuturo ang puno ng kaimito. Sabi niya may manok daw doon. Si nanay, ayaw maniwala, hay naku, manok lang yan ng tatay mo, sabi niya, pagtingin ko, manok nga. Pero ang laki nito, at nasa pinakamataas na sanga ng kaimito. Bigla itong umilaw, at ang puwitan nito ay kumislap. Pagkatapos, lumipad ito papunta sa puno ng balete na hindi kalayuan sa amin. Hindi ko makakalimutan ang isang pangyayari noong nag-cutting classes kami para lang manguha ng bayabas. Sa lugar namin, may bakanting lupa na maraming puno ng bayabas na kusang tumubo. Nanguha kami doon. Habang malapit kami sa malaking puno ng bayabas, itong si Rebecca, na pinsan ko, biglang nangagaw ng bunga sa akin. Ang ingay namin, tawanan pa kami, maya-maya may narinig kaming sumusunod sa boses namin. Yumietso pa ito. Napahinto kaming dalawa. Yung iba naming pinsan, nasa kabilang dako. Ginawa namin, nagtakbuhan kami pababa kahit matarik ang lugar. Grabe ang takot namin noon, pag-uwi ko sa bahay, pinagalitan ako ni nanay. Alam niyang hindi ako pumasok,
3:00 pa lang, nandito ka na sa bahay, pawisan pa at may dalang maraming bayabas, sabi niya. Nay, sagot ko, galing kayo sa pasto, ano? Opo, kasama ko si Rebecca, Jenjen, at Cheche. Hay, ang tigas talaga ng ulo mo. Hala, kainin mo lahat ng bayabas mo para hindi ka makatae bukas, sabi niya. Natatawa na lang ako sa sinabi ni nanay, malapit na ang fiesta sa baryo namin. Tuwing 4:00 ng hapon, bumababa kami para magrosaryo sa simbahan. Marami kami, halos lahat ng taga roon ay nandoon, habang pauwi kami at paakyat na sa maliit na bundok, nasalubong namin ang tiyuhin ko. Tumatakbo ang tiyuhin namin nang mabilis nang makita niya kaming papaahon sa maliit na bundok. Nagulat kami dahil halatang pagod na pagod siya, halos hindi makahinga. Pinaupo namin siya at tinanong, anong nangyari sa'yo? Bakit ka tumatakbo? Hinihingal niyang sagot, hinabol ako ng napakalaking aso, kulay itim, malapit sa talon papunta rito. Mabuti na lang at nasalubong ko kayo. Tiningnan namin ang paligid kung nasaan ang aso, pero wala naman kaming nakita. Umuwi kami ng gabing iyon, pero takot na takot kami, pagkatapos, galing kami sa bahay ng tiyahin namin. Pinauwi na kaming 3, ako, ang panganay at ang bunso. Ang pangalawa naming kapatid ay sumama kay nanay at nagpaiwan doon. Habang papauwi kami, may napansin akong anino na sumusunod sa amin. Hindi ko ito pinansin noong una. Ang daanan kasi namin ay napapalibutan ng tubuhan, at ang gitna lamang ang daanan, nang makarating kami sa bahay, habang inaabot ng panganay kong kapatid ang dasera sa altar, may nakita akong babae na nakaupo sa gilid ng bahay. Sa sobrang takot ko, napasigaw ako. Ang itsura niya ay parang bruha, sabog ang buhok, pero hindi ko maaninag ng maayos ang mukha niya dahil madilim, day. May tao sa bahay, sigaw ko, sa sobrang takot ng kapatid kong panganay, nahulog siya mula sa kahoy na upuan habang inaabot ang dasera. Hinila ko ang bunsong kapatid namin, at tumakbo kami pabalik sa bahay ng tiyuhin namin, dahil nandoon pa si nanay. Habang tumatakbo kami, sumisigaw ang panganay kong kapatid, hintayin niyo ako. Sinabi rin niyang may nakita siyang malaking ibon na nakasunod sa aming 3. Habang patakbo kami, narinig ko ang boses ni tatay at nakita naming kasalubong namin sila sa daan, Tay. Tay, sigaw ko habang umiiyak, narinig ni tatay ang sigaw namin at sumagot, ha? Nang makita niya kaming 3 na tumatakbo, agad niya kaming nilapitan. Ano nang nangyari? Tanong ni tatay. Tay, may tao sa bahay, iyak ko habang tumuturo pabalik sa direksyon ng bahay. Tay, may tao sa bahay, sabi ng kapatid ko, sumagot naman si tatay, sino? Kilala niyo ba? Hindi namin nakita kasi madilim, sagot ng kapatid ko. Si Neneng lang ang nakakita at babae daw ito. Sabog ang buhok pero hindi niya maaninag ang mukha kasi hindi pa nabubuksan ang dasera. Kinukuha ko palang iyon sa altar. Napaisip si tatay at sumagot, naku. Baka yon ang sinasabi nilang bagong lipat dito sa baryo natin. Ang bahay daw nila ay nasa pinakatuktok ng bundok. 2 araw matapos ang insidente sa amin, nagkaroon naman ng nakakatakot na karanasan ang tiyahin ko. Ang bahay nila ay nasa medyo mababang bahagi ng bundok, habang ang sa amin ay nasa mas mataas, at ang pagitan lamang ay isang sapa. Katatapos lang nilang kumain at naghahanda na silang magpahinga nang makarinig ang tiyahin ko ng kaluskos. Akala niya ay pusa lamang iyon kaya sinaway niya, ihasasli. Pero hindi tumigil ang ingay. Maya-maya, dumaan na naman ang kaluskos, pero hindi na niya ito pinansin. Habang nakapikit siya, biglang may gumalaw sa paanan niya, sinindihan niya ang dasera at nakita niyang hinihila ang kanyang pamangkin papunta sa isang butas malapit sa haligi ng bahay nila. Hinila niya ito pabalik pero hindi niya mahila. Maya-maya, may biglang dumagan sa kanya at sinakal siya. Lumaban ang tiyahin ko, pero nang mahawakan niya ang katawan ng nilalang, sobrang dulas nito. Hindi niya rin maaninag ang mukha ng aswang dahil biglang namatay ang dasera niya. Pilit siyang sumisigaw para humingi ng tulong, pero walang lumalabas na boses mula sa kanyang bibig. Sa kabila ng kanilang bakuran, may kapitbahay ang tiyahin ko, ang kanyang pamangkin na may asawa na.
Habang umiinom ito sa labas, bigla itong napaihi malapit sa gilid ng bahay ng tiyahin ko. Sa gitna ng katahimikan, nakarinig siya ng kalabog mula sa bahay ng tiyahin. Tinawag niya ito, "Te." Pero walang sumasagot at bigla siyang kinilabutan, nagdesisyon siyang kumatok sa pinto. Sa gilid ng bintana, may nakita siyang itim na pusa na tumalon pababa. Nang pumasok siya sa loob ng bahay, lumundag ang nilalang mula sa bintana. Nang buksan ng pamangkin ang pintuan, nakita niya ang tiyahin niyang nakaupo sa gilid, hingal na hingal at halatang natatakot. Pinainom niya ito ng tubig at nang makapagsalita na, sinabi ng tiyahin na nakipaglaban siya sa aswang. Kung hindi raw dumating ang pamangkin niya, baka napatay siya nito. Nabalita ang insidente sa buong baryo at nagdulot ito ng takot sa mga tao. Kaya't kapag mag-aalas 6 na ng gabi, lahat ay nasa loob na ng kanilang mga bahay. Alam din ng mga taga-baryo kung saan nakatira ang aswang, doon sa itaas ng bundok. Isang araw, ang tiyuhin ko ay umuwi mula sa inuman at lasing. Habang nasa daan, may nakita siyang tila umiilaw sa malayo na parang lumilipad. Sa una, hindi niya ito pinansin, pero habang papalapit ang ilaw, kitang-kita niya ang kakaibang itsura nito. Umiilaw ang puwitan nito at hugis manok, ayon sa tiyuhin ko. Sinasakyan daw iyon ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. At lagi raw itong dumidiretso sa malaking punong balete na malapit sa amin. Pagkatapos ng insidente sa baryo, nagkaisa ang mga tao upang gumawa ng paraan laban sa mga nilalang na nakakasama sa kanila. Nagtipon-tipon sila sa bahay ng kapitan at pinag-usapan kung paano mapoprotektahan ang bawat isa. Ang kailangan natin ay magtulungan, sabi ng kapitan. Maglagay tayo ng mga bawang, asin, at holy water sa ating mga pintuan at bintana. Siguraduhin din nating hindi nag-iisa ang sinuman tuwing gabi. Samantala, ang tiyuhin ko ay napilitang magkwento tungkol sa nakita niya noong gabing iyon. Sigurado akong aswang ang nakita ko, anya. May kakaibang liwanag ito at diretsyo sa punong balete. Dahil sa kanyang kwento, nagpasya ang mga kalalakihan na puntahan ang punong balete sa bundok upang alamin ang sikreto nito. Nagtungo sila sa lugar na iyon, bitbit ang mga itak, sulo, at dasal na handa nilang gamitin laban sa anumang masama. Pagdating nila sa ilalim ng malaking balete, malamig ang hangin at tila may kakaibang presensya. Isa sa kanila ang naglakas loob na maghukay sa paligid ng puno. Sa kalagitnaan ng paghuhukay, biglang may narinig silang malalakas na sigaw mula sa itaas. Isang itim na nilalang ang lumipad pababa, may matutulis na kuko at pulang mga mata. Tumakbo ang ilan, ngunit ang ilan ay nanatiling matapang. "Huwag tayong umatras," sigaw ng kapitan. Sabay-sabay nilang hinarap ang nilalang, gamit ang mga itak at dasal. Ang punong balete ay tila nagbigay ng buhay sa nilalang. Habang nasasaktan ito sa bawat palo ng itak, naglalabas ito ng nakakakilabot na huni. Sa huli, nang masugatan ito ng malubha, biglang naglaho ang nilalang kasabay ng isang malakas na hangin. Mula noon, nanatili ang takot ngunit naging mas maingat ang mga tao. Tinuring nilang sagrado ang punong balete at hindi na nila ito ginagalaw. Ngunit isang misteryo ang natuklasan nila. Sa ilalim ng hukay, may mga lumang buto ng tao at tila mga alahas na hindi pangkaraniwan. Ang lahat ay nagkaisa na ilibing muli ang mga buto at magdasal para sa kaluluwa ng mga ito. Bagamat nawala na ang aswang, ang hiwaga ng bundok at ng punong balete ay nanatili sa kanilang isipan. Makalipas ang maraming taon, nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ang punong balete ay iniwan nilang hindi nagalaw at ginawa itong isang banal na lugar. Tuwing may okasyon, nagsasama-sama ang mga tao upang mag-alay ng dasal at kandila sa paligid ng puno, hindi para sambahin ito, kundi bilang paggalang sa mga misteryong hindi nila lubos na maunawaan. Ang mga karanasan sa aswang at iba pang kababalaghan ay unti-unting naging bahagi na lamang ng mga kwento ng matatanda. Sinabi ng mga nakatatanda na hindi lamang takot ang iniwan ng mga nilalang na iyon, kundi isang aral na ang pagkakaisa at pananampalataya ang pinakamahalagang sandata laban sa anumang pagsubok.
Ang pamangkin at tiyuhin ay naging mas maingat at mapagmatsyag sa kanilang paligid. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy sila sa kanilang mga buhay, ngunit hindi kailanman kinalimutan ang mga nangyari. Ginamit nila ang mga aral mula sa karanasan upang turuan ang bagong henerasyon na igalang ang kalikasan at ang mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Paglipas ng panahon, ang baryo ay naging mas maunlad. Ngunit nanatili ang pag-iingat ng mga tao sa mga kwento ng mga aswang at iba pang nilalang. Ang malaking balete sa bundok ay patuloy na nakatayo, tahimik ngunit parang nagmamasid, walang ibang pangyayari ng aswang na naiulat muli sa baryo. At sa huling gabi ng kanilang paggunita sa mga kwento, sinabi ng pinakamatandang residente ng baryo, ang takot ay hindi masama kung ito ang nagtutulak sa atin upang magkaisa. Ngunit higit sa lahat, dapat nating tandaan na hindi ang takot ang magpapabagsak sa atin, kundi ang pagkakawatak-watak. At sa huling beses, ang baryo ay sabay-sabay na nagdasal, habang ang liwanag ng buwan ay sumisinag sa punong balete. Tahimik ang bundok, para bang nagpapasalamat din komento para sa mga listeners. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa takot at mga nilalang sa dilim, kundi isang paalala na sa bawat hamon, may lakas na natatamo sa pagkakaisa. Ang bawat tauhan ay nagpakita ng tapang, pananampalataya, at respeto sa mga bagay na hindi nila lubos na nauunawaan. Sana ay nabaon ninyo ang mga damdamin ng kwento, ang kaba, ang tapang, at ang pag-asa, at naway mag-iwan ito ng bakas sa inyong mga puso. Aral ng kwento, ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa ating tapang, kundi sa ating pagtutulungan at paggalang sa kalikasan at sa mga misteryo ng mundo. Huwag nating gawing kahinaan ang takot, sa halip, gawin natin itong dahilan upang magkaisa, magmalasakit, at maghanda para sa anumang hamon. Tandaan, may mga bagay na hindi natin kayang maipaliwanag, ngunit kaya nating harapin ng may tiwala at pananampalataya. Pasasalamat at paalala, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsuporta sa ating kwento ngayong araw. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento at may napulot kayong aral mula rito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating kwento. I-share na rin ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay para mas marami pang makapakinig. Salamat muli at hanggang sa susunod nating kwentuhan.